Matapos ang naging mainit na sagutan ng mga senador sa pagitan ng Embahada ng China noon lang nakaraang linggo, nagpahayag ng kahandaan ang parehong panig ng Senado at Chinese Ambassador na pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi nila kailangang bawiin ang mga una na nilang naging pahayag na may kinalaman sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Alvin Pelobelio. Nakaapekto sa pagsasapinal ng Code of Conduct in the South China Sea ang naging palitan ng pahayag ng Embahada ng Beijing sa Manila at mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang binigyan ni bagong talagang Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo kasabay ng kanyang pagbisita sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. So dapat siguro tignan na rin ng mga leaders po nila o yung mga commanders nila yung mga statements before issuing statements po siguro kasi may mga ongoing po na negotiations, dialogue, medyo maka-apekto po. Imbis na mapaganda, hindi po natutuloy. Kagaya po yung Code of Conduct na tinatapos na lamang po na antala pa or this past few days because of that. Gayunpaman, giit ng senador, ibig sabihin hindi na raw kinakailangang bawiin ang mga naging pahayag dahil mayroong karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Umaasa rin daw ang senador na matatapos na ang naturang Code of Conduct sa South China Sea para matigil na rin aniya ang pananakit at mga iligal na pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pero I'm not saying po na we hold back on our statements pagdating sa claim po natin sa West Philippine Sea. Tapos kung meron naman po talaga nangyayaring sakitan, kailangan po natin isabihin sa taong bayan na may ganung ongoing na pangyayari. Kaya nga po, minamadali po yung Code of Conduct para maiwasan na po itong sakitan, maiwasan na po yung tinataboy yung mga mangingisda natin. Kasi I believe isa sa mga nakapaloob doon sa Code of Conduct. Bukas rin daw ang Senado sa dialogo sa Chinese Embassy sa gitna ng tinawag na World War sa pagitan ng mga diplomat ng Beijing at mga government officials sa bansa. Ayon pa sa senador, ipinarating daw sa kanya ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na nagpahayag ang Chinese Ambassador na bukas sila para pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi naman ni Senate President Tito Soto na nakahanda na ang Senado na i-adopt ang resolusyon na nagkokondena sa mga indecent na pahayag ng China laban sa mga mambabatas at mga opisyal ng pamahalaan sa bansa. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.